O ang GR number 122156, ano bang importansya nito, isang kaso na 'to? So, makikita natin o maaaring maintindihan natin na nagamit natin ang saligang batas ng Pilipinas sa advantage ng bawat Pilipino. Lalo na ang kumpanya na lumaban sa kasong ito o sa petisyon na ito ay Pilipino-owned, kung saan nagamit nila ang saligang batas upang protektahan ang interes ng mga Pilipino at ang interes ng kanilang kumpanya na pagmamay-ari ng Pilipino. Ngayon, tayo ay magpo-proceed sa Article 1, National Territory. The national territory comprises the Philippine archipelago with all the islands and waters embraced therein, and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, consisting of its terrestrial, fluvial, and aerial domains, including its territorial sea, the seabed, the subsoil, the insular shelves, and other submarine areas. The waters around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimension, form part of the internal waters of the Philippines. Ngayon, ano nga bang ibig sabihin nito? Simulan natin sa terrestrial, fluvial, and aerial domains. Pag sinabi ng terrestrial, kalupaan. Pag sinabi natin fluvial, sabihin nito ay katubigan. At ang ating aerial domains ay ang panghimpapawid o kalawakan. Ngayon, ano nga ba ang national territory? Naglalayon lamang ito na sabihin sa ating mga Pilipino na ang ating teritoryo o soberanya o ang mga teritoryo na nasa loob ng ating soberanya ay atin at ito ay atin lamang. Ngayon, sumunod, ano yung territorial sea? Ang territorial sea ay ang mga lugar mula sa kalupaan natin o ang mula sa kalupaan hanggang katubigan natin, 12 nautical miles ang distansya nito. Pag sinabi naman nating seabed, ito yung ilalim ng karagatan o ng mga, ah, sabihin na nating ilalim ng tubig natin o ilalim ng karagatan, pero lahat ng laman nito, mapa, mga isda, coral, minerals, o lahat ng klase ng natural resources na matatagpuan natin dito kahit basura pa yan ay atin yan. Pag sinabi naman nating subsoil, ang subsoil ay ilalim ng lupa. Mga lupang kinatatayuan ng bahay ninyo, yan ay may subsoil sa ilalim. So, pag sinabi natin subsoil, lupa. At yung subsoil, meron din po niyan sa ating karagatan. Kung pamilyar naman po kayo sa tectonic plates, ang insular shelves ay parang tectonic plates lamang kung saan ito ay mga biyak na nagdudugtong ng mga kalupaan sa ilalim ng tubig. Ang teritoryo natin para sa insular shelves ay 200 nautical miles. Pero pwede itong dumating hanggang sa 350 nautical miles. Sinabi naman nating other submarine area. Ito yung mga seamount, go, trench, deep, bank, shoal, and reef. Kaya hindi ko na i-discuss kung ano yung other submarine areas na yon. Ang pinakamahalaga ay ito ay parte ng ating teritoryo.